Ayan. So, ulit po, magandang umaga po sa lahat. So, ngayon po, ipresent ko po sa inyo ang climate review for July to August 21, 2022. Yan. So, ang content po ng ating presentation today will include the recent ENSO conditions, the weather systems that affected the Philippines, and climate assessment for rainfall and temperature, and then the summary. So to start po sa ating recent ENSO condition, ang ENSO po is short for El Niño Southern Oscillation. Ito yung large scale variability na result ng interaction ng atmosphere at dagat sa tropical Pacific. So meron po tayong tatlong phases ng ENSO. So una dyan yung neutral phase or yung normal na condition ng atmosphere at ocean. So ito po yung image natin dito sa left. So during neutral condition, meron tayong cold sea surface temperature over Eastern Pacific. So meron po tayong strong easterlies. Itong strong easterlies po natin na ito ang nagpupush ng warm water towards the Pacific Ocean. Kaya nagkakaroon po tayo ng warm sea surface temperature dito sa Western Pacific. And itong warm sea surface temperature na po to is conducive for cloud formation over the Philippines, kaya nagkakaroon tayo ng mga rainfall. Ito po is normal na condition lang. So during El Nino phase po, ito yung ating second phase, nagkakaroon tayo ng unusual warming over dito sa ocean sa may Eastern Pacific na nag-extend hanggang sa Central Pacific. So during this time po, mahina yung easterlies natin, so hindi niya na ipupush yung warm water papunta sa Western Pacific. So yung cloud formation po natin is nag-scatter lang over the Central Pacific, kaya kukunti po ang rainfall na nare-receive ng Philippines. So for the last phase po ng ENSO, ito yung ating La Nina. So para po itong enhanced ng neutral condition. So meron tayong unusual cooling dito sa Eastern Pacific na nag-extend sa Central Pacific. So at saka mas malakas po yung ating easterly. So due to this stronger easterly winds, yung warm water po natin naipupush siya papunta sa may Western Pacific, kaya mas mainit din po yung warmer than normal yung ating sea surface temperature dito over Western Pacific. Kaya mas marami po yung cloud formation natin at nag-result ng mas madaming pag-ulan. So again po, yun yung three phases natin ng ENSO: neutral condition, El Nino condition, and La Nina. So for climate monitoring po, gumagamit tayo ng dalawang ENSO indicators. So kagaya nga ang sinabi natin kanina, ang ENSO ay results ng interaction between ocean and atmosphere. So meron po tayong oceanic indicator and atmospheric indicator. So for oceanic indicator, ginagamit po natin yung sea surface temperature anomaly. So kapag ang threshold po natin ay kapag ang value po is less than -0.5, meron po tayo niyan sa La Nina threshold, and kapag above +0.5, yan po yung ating El Nino threshold. Yung between po doon, -0.5 to 0.5, yun po yung ating neutral. So for July 2022, ang value po ng ating SST ay -0.9, which is nandun po sa below -0.5. So ibig sabihin, nandun po tayo sa La Nina threshold based po sa oceanic indicator. So for the atmospheric indicator naman po, ito yung difference ng mean sea level pressure between Tahiti dito sa Central Pacific and Darwin dito banda sa may Australia. So kapag po ang value is 7 pataas, nandun po tayo sa La Nina threshold, and pag 7 pababa, doon naman po tayo sa El Nino threshold. Yung in between po, yun po yung neutral threshold natin. So for the month of July, tayo po ay 8.7. So both indicators po nagpapakita na nasa La Nina po tayo, La Nina levels tayo. So for ang ating ENSO alert system status ngayon ay La Nina advisory po. So nitong August 4, nag-release tayo ng La Nina advisory number 11 na nagsasabi po na La Nina condition persists
and will continue until December, January, February of 2023 with 55 to 70% chance of persistence with ENSO neutral thereafter. So La Nina condition will La Nina increases the likelihood of having above normal rainfall conditions. Adverse impacts such as floods and landslides are likely to occur over the vulnerable areas and sector of the society. So, dumako naman po tayo sa weather systems na nakaapekto sa Philippines nitong July to August 21, 2022. So, nito po ay nakaranas tayo ng thunderstorms, easterlies, ridge of high pressure area ang ating HPA, yung tail end of frontal system o shear line at ang intertropical convergence zone o ITCZ. Nagkaroon din po tayo ng mga low pressure areas at ang habagat o southwest monsoon at nagkaroon po tayo ng dalawang tropical cyclone. Una po niyan yung si Tropical Storm Esther o pumasok po sa Philippine Area of Responsibility noong July 29 hanggang July 31. So pangalawa po ngayong August, si Severe Tropical Storm Florita noong August 21 na kasalukuyan nga pong sabi nga po kanina sa weather forecast nakalabas na po kaninang madaling araw. So for Tropical Storm Esther po, ito yung naging track niya. So meron po siyang international name na traces. So ang peak intensity niya nung nasa loob pa lang po siya ng PAR ay 55 kilometers per hour. Kaya tropical depression lang po siya nung nandito siya sa Pilipinas. And then nung lumabas na po siya ng Pilipinas, doon po siya naging tropical storm. Nandito din po yung cumulative rainfall na dala ni TD Esther. Nakikita po natin na hindi naman po ganun karami ang dala ni associated rainfall kay Esther dahil nga po medyo nasa malayo naman po, medyo malayo-layo po siya sa Pilipinas. So pero meron po tayong mga naapektuhan pa ding population na 3,251 families. This is based from NDRRMC Situational Report number 5. So, meron pa din po tayong mga related incidents, 59 related incidents. Tas yung 49 po dyan is due to flooded areas. So, meron pa din po tayong damage to agriculture na umabot ng more than 5 million sa may Region 6. So, for Severe Tropical Storm Florita, ito po yung latest na track ni Severe Tropical Storm Florita with international name Maon. So, ang peak intensity po niya is nung umabot siya ng 110 kilometers per hour. So, ito po yung rainfall nitong mga nakaraang araw, August 21 and 22 po. So, yung kahapon po is hindi pa po nai-account dito. So, kagaya nga po ng sinabi kanina, sa weather forecast, nakita po na yung rainfall is nandito banda sa may Luzon, Northern Luzon, pero meron din po tayong rainfall dito sa may Southern Luzon. So, ito po yung mga initial impacts ni Florita. Nagkaroon po tayo ng mga pagbaha sa Pangasinan, sa Ilocos Norte. Meron pa din pong mga nag-collapse na bridge sa may Ilocos. At meron, dahil po sa malakas na hangin at alon na nga po na dala ni Florita, meron din pong lumubog na cargo vessel dyan sa may Albay. So for climate assessment po, sa mga susunod na slides po, magpapakita tayo ng mga rainfall maps. So itong rainfall maps po, makikita nyo dyan yung mga rainfall conditions na naranasan sa Pilipinas nitong July at August. So yung mga pula po doon, ibig sabihin po nun is way below normal or less than 40% ng normal ang na-receive nung area. Below normal po yung yellow, yan po ay 41 to 80%. Near normal po yung green, that is 81 to 120%, and above normal po is greater than 120% yung na-receive na rainfall kumpara sa kanilang normal. Oops. Yan. So for actual rainfall noong July 2022, may kita po natin dito sa percent of normal na way below normal to below normal condition ang most parts dito sa most parts ng Western Luzon at some areas dito sa Visayas. So meron po tayong dalawang below normal na provinces dyan na mostly po is nandito sa may Ilocos region.
And then, meron po tayong near to above normal sa Mindanao at sa rest po ng Visayas, and including po dito sa may bandang Quirino. So most of the country po talaga is below normal to near normal. We're 32 below normal provinces po and 34 near normal provinces. And then, ito po yung actual na rainfall. And then for August 1 to 21 lang po is na ang nai-account po natin is 5 way below normal provinces. Na-observe po natin dito sa western portions ng country. And meron po tayong sa may eastern portions naman, ang na-receive is near to above normal rainfall conditions. Ito po yung kanilang in millimeters. So for your temperature naman po, temperature assessment noong July, so most of the country po is naka-experience ng average to slightly warmer than average po, except dito sa may bandang southern Luzon, kung saan naka-experience po sila ng slightly cooler than average. So noong July po, ang extremes natin, naranasan natin ang highest sa Infanta Quezon noong July 29 with 36.0 degrees Celsius. And ang lowest po natin is sa BSU La Trinidad noong July 5 with 15.0 degrees Celsius. For Metro Manila naman po, ang ating highest is na record noon sa NAIA noong July 11 with 35.9 degrees Celsius, at ang lowest naman po natin is na-record sa Port Area Manila noong July 16 with 23 degrees Celsius. So ngayong August naman po, this is until August 21 lang po. So for the whole country po, slightly near average to slightly below average, slightly cooler than average po ang naramdaman sa Pilipinas, except lang po dito sa may Central Luzon at sa may Zamboanga at Bukidnon, kung saan nakaranas po tayo ng mga warmer temperatures. So for the month of August po, na-record natin ang ating highest temperature sa noong August 21 sa Hinatuan with 35.6 degrees Celsius. And ang lowest po natin is sa BSU La Trinidad noong August 11, 14.5 degrees Celsius. Again po, this is for hanggang August 21 lang po. And then for Metro Manila, na-record po natin sa may Port Area Manila yung highest natin noong August 19 with 35 degrees Celsius, and then lowest po is 23.8 degrees Celsius sa Science Garden noong August 20. So ito naman po yung mga maps natin ng minimum temperature anomaly and maximum temperature anomaly. So to summarize po, ang ating ENSO alert system status po ngayon ay La Nina, at nag-release tayo ng La Nina advisory last August 4. So for July 2022, ang rainfall po natin is way below to below normal rainfall condition over most parts of Western Luzon and some areas in Visayas, while near to above normal rainfall conditions in the eastern portion of Luzon, the rest of Visayas, and most of Mindanao. So for temperature naman po nung July, near to warmer than average surface temperatures in most parts of the country except for some areas in southern Luzon where cooler than average surface temperatures were experienced. For August 1 to 21, 2022 naman po, ang rainfall natin is way below to below normal rainfall condition over the western portion of the country, while most of the eastern portion received near to above normal rainfall conditions. So for temperature, near to cooler than average surface temperatures were felt in most parts of the country, except for some areas in Central Luzon, Zamboanga, and Bukidnon, where warmer than average surface temperatures were experienced. So, ayun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Okay, maraming salamat, Ms. Val, for your review kung ano ba nangyari noong July and until August 21. So sa mga katanungan natin mamaya sa open forum, pwede tayo mag-type ng ating mga katanungan dito sa ating chat box para mamaya ma-discuss po natin sa ating open forum.
So our next presenter will be Mr. Joey Figuracion, also from the Climate and Agreement Division or and Claims, to give us the sub-seasonal to seasonal or S2S forecast. So Sir Joey. Thank you, Ma'am Lucy. Good morning. Let me just share my screen. Okay. Morning po sa ating mga stakeholders na nandito ngayon at sa ating mga colleagues from maraming salamat po sa pag-attend. Ang aking pong ipapresent ay sa climate forecast. By the way, my name is Joey Figuracion at ito po yung outline of flow ng ating discussion. First, ibibigay ko muna anong ng sub-seasonal to seasonal forecasting, ano yung mga factor basically yung mga uncertainties sa kanyang forecast at yung panghuli yung sub-seasonal climate forecast. So bibigyan natin ng definition kung ano yung sub-seasonal to seasonal forecast ba, dahil siguro ang ating mga participant tayo dito na medyo bago dahil kaka-introduce lang po natin nitong product. So actually ito ay isang uri din ng climate forecast, but it is time average na climate forecast in a 2 weeks to few months time scale manner. So ito ay part na World Meteorological Organization program through Global Framework for Climate Services. Anong purpose po nito? So dahil nga para ma-improve yung skills at yung pag-intindi natin sa mga high impact weather events. So ano yung high impact weather events? Sa atin dito sa Pilipinas, binibigyan natin ng emphasis yung epekto ng ulan. So kung kunti ba ang ulan, anong epekto? Kung maraming ulan, anong epekto? So isang ano po siya, binibigyan natin ng emphasis na meteorological information. At isa pa yung tropical cyclone o yung mga bagyo. So gaano karami, gaano kadalas, anong epekto niya sa ulan at yung hangin. At dahil nga itong mga informasyon na to ay maaring magamit ng ating mga decision makers o policy makers in their programs. Early warning, so mayroon tayong early action na magagawa. Mayroong mga yung kanina sa ating forecaster nagbigay ng weather prediction. So yun yung information for less than 2 weeks. Pero dahil nga habang tumatagal, ang forecast ay drastic din yung uncertainty o yung kanyang ang ano niya yung pagtama sa action. At mamaya bibigay po sa atin ng ating last presenter o yung 1 to 6 months na forecast. So tayong information sa mga ganyan, but may gap kasi tayong tinatawag. So to fill that gap, produce itong sub-seasonal prediction para mas magkaroon ng malinaw o additional information for informed decision sa ating mga stakeholders. So ano yung mga factor ng predictability yung nakaka-apekto sa uncertainties ng forecast? So kung familiar po sa inyo ang Madden-Julian Oscillation o MO, so mamaya i-discuss ko po ito. So isa po yan sa nagbibigay o yung ng predictability nitong S2S. Other one ay yung condition. So isa dyan yung tinatawag na ENSO, El Nino Southern Oscillation. So later, mayroong mag-discuss sa inyo na mas detail dito sa ENSO. Then eye surface condition. So yun yung over at isa pa yung soil moisture. Itong stratosphere troposphere interaction ay although sa more on sa ano ito na experience sa polar, pero dahil nga sa teleconnection, isa diyan yung tinatawag na polar vortex.
So kahit sa polar region siya, pero yung dahil sa teleconnection, mayroong epekto din dito sa atin sa extratropics. Sorry about that. And ano ba yung mga important sources ng S2S? Meron tayo dito sa maritime, which is part yung Pilipinas, ay meron na tayong ENSO at ENSO na apekto sa nitong S2S field. But i-emphasize ko lang po, o ng empathy yung NGO kasi later may explanation naman po sa ENSO. Now, ano ba yung tinatawag ng MJO? So, it is actually planetary scale na system. But nag-o-occur siya dito sa tropic region, which is part ng Pilipinas. Pero yung epekto niya, planetary, ibig sabihin worldwide. It is actually a disturbance moving east. At ang epekto niya, maraming ulan, maraming pagbabago ng hangin, bago ng ulan, yung pressure, at maaaring mag-return, yung return cycle niya ay 30 to 60 days. So, from start up to last. So, na-average po yan. Now, sa MJO po, may tatawag tayong phases na ano. So, yung phases, yung phase 1, 8 ay maaring in average na up to 30 to 60 days. Pero bibigyan po natin din na ang kanyang epekto ay maaring enhance o yung increase rainfall or decrease in rainfall. So depende po kung saan yung anong tawag na enhanced phase ng MJO. Kung enhance ay ibig sabihin po niyan ay pag sinabing enhanced phase, sabihin mas makapal ang kaulapan. So ang ibig sabihin po noon, increase yung rainfall na maaaring maidulot niya. Ang gumagalaw po siya, so other areas po niyan ay may tinatawag din o yung opposite side niya ay tinatawag din po niyan na suppressed phase. So ang epekto po niyan ay maaaring yung pattern ng ulan ba rin. At habang tayo ng equatorial area, so mainly apektado yung ating rainfall pattern nito, depende kung ano pong phase ang nakatapat sa atin. So ano itong MJO? Kasi kanina nasabi ko siya, factor siya ng predictability ng S2S. So ano po yung maaaring mangyari? So kung nasa pero ng enhancement ng rainfall dito sa atin, kung nasa suppressed phase naman tayo, ay mayroon din pong epekto yan sa ating yung reduction ng mga pag-ulan. Nag-a-act din po siya as tropical cyclone activity sa Pilipinas. So, ibig sabihin, maaring ang ulan, rather ang tropical cyclone, yung frequency ng tropical cyclone. Maging sa dalang ulan ng bagyo, ay may epekto rin po siya. Isang ating tinitingnan din po yan na epekto ng. So sa ngayon, ang MJO ay sinabi na mahina ang kanyang signal sa ngayon. At although kung sa weekly manner na ating i-average ay mahina ang signal, pero may mga time na may mga araw na may kanyang strong signal. But now, ay sinasabi na mahina yung signal niya. So, ito po yung mga phases ng MJO. Ito yung tinatawag na RMMR, Real-Time Multivariate MJO Index from phase 1 up to 8. So, tayo po sa maritime continent, which is part ng Pilipinas, ay nasa phase 4 or 5. Sa ngayon po, ay weak yung kanyang signal, pero may sinasabi na may mga pagkakataon nandito siya, paminsan-minsan ay yung kanyang signal, but in a weekly average ay mahina po kaya ang kanyang signal ngayon.
At sa forecast naman po so maaring mag-strengthen ang kanyang signal, sinasabi ng mga model GFS po at ECM WF na maaring mag-emerge siya dito sa Indian Ocean. So dito po yan. So maaring ito po yun at maaring pupunta po siya yung enhanced phase niya Pilipinas or sa maritime continent sa week 2. So yun po sa 21 up to September 6. So yan. Now sa ating subseasonal forecast, ang sinasabi dito, ito yung pula po ay bibigyan po natin yung dalawang high impact weather events. Unahin natin yung tropical cyclone. So sa forecast po ng tropical weeks, ang sinasabi na mababa ang tsansa mababa ang tsansa na o less likelihood na magkakaroon ng another bagyo for the next 2 weeks. So itong pula ay maaring ito yung si Florida na lumabas na nga ng ating area of responsibility. Yun yung path niya o yan yung area na may malaking posibilidad na may bagyo dahil nga 16 dyan. Pero for the next 2 weeks sa ating area of monitoring, sunod si Florida for the next 2 weeks. At least for this output. For August, so si Florida, yung sinundan niyang climatological track ay itong dito sa itong scenario ito. But for September, ito po yung possible track ng ating mga bagyo. Mamaya po may forecast tayo ng bagyo. So ito yung possible track ng September na bagyo based on climatology. Sa ating forecast naman po sa ulan, so sa pangalawang high point natin ay yung ulan. So probability po ng ulan from millimeter to up to 100 millimeter. Nagpapakita ipinapakita po ng map na ito na sa week 1 ay malaki ang chance across the country yung 25 millimeter at yung 50 millimeter up yung exceedance probability na exceed po ng 50 millimeter of rainfall ay sa bahagi lang po western side ng northern at central Luzon kasama ang bahagi ng Cordillera region. But sa 100 millimeter may moderate sa bahagi po ng western side ng Ilocos region. Yung sa naman sa week 2 from August 6 ay sinasabi na may mga pag-ulan pa rin pero exceed ng 25 millimeter, so up to 100% sa Mindanao, northern Luzon up to the central part ng Luzon or central Luzon. Sa probability po na mag-exceed ng more than 50 millimeter ay maaring may malaking chance sa parts lang po ng northern Luzon at parts ng BARM, parts ng Zamboanga Peninsula. Sa 100 millimeter po, mababa ang chance sa buong bansa yung maaring mag-exceed ng 100 millimeter. So in some sa both weeks ay mababa yung chance ng likelihood o yung mababa yung likelihood ng tropical cyclone occurrence sa hanggang September 3 po. Then sa ulan ay inaasahan na ang may lang po mag-exceed ng 50 millimeter ay bahagi ng western part ng northern central parts ng northern Mindanao, BARM at Zamboanga Peninsula. Sa 100 millimeter in both weeks ay wala pong inaasahan ng 100 millimeters of rainfall. Sa may mga katanungan po, maaari lang po kayo mag-chat gamitin yung chat box or later po sa ating open forum. I think this summarize my presentation and that's all. Back to Ma'am Rosie. Okay. Maraming salamat, Sir Joey, for giving us the probability